Magandang araw mga bay. Muli balik na naman tayo sa laot para makipagsapalaran. At kung baka sakali na mayroon tayong may uwi at may mailagay sa pagkinan. Solo dive pa rin ako mga bay. At siyempre, tanging panalangin natin dala kapag nag-dive tayo. Kaya tara, samahan nyo ako mga bay para sa mga kaganapan sa aking pamana sa araw na ito. Let's go! Palaran magpapakasakali na mayroon tayong mahuli at syempre para may uwi para na rin mayroon tayong mailagay sa pagkainan. Medyo maaga ako ngayon mga bay dahil walang pasok yung estudyante kaya nakapakasikaso ko ng maaga at nakapalaot ako ng medyo maaga. Alright, solo tayo pa rin mga bay, prepare lang ako tapos straight action na. Let's go! Pagkatapos ko mag-prepare mga bay, ilusong kakataw sa dagat para makapagsimula ng maghanap ng ating magiging blessing para sa araw na ito. Agad nag-load ng pana para ready to shoot anytime na meron tayong makasalubong na possible target sa ating mga first dive of the day mga bay. Dito ay may ginagapang ako na mga yellow spotted rabbit fish. Mayroon na agad tayong unang isda para sa araw na ito mga bay at nahuli natin ito sa ating first dive. Ang ganda ng ating warm up dive dahil mayroon na agad tayong may lalagay sa ating stringer. Nakailang dive pa nga ako mga bay sa spot na yan pero hindi na tayo nakadagdag ng isda dahil sa bandang unahan ay medyo malabo na yung visibility kaya nagpasya na lang akong lumipat ng spot. Pagkadating nga mga bay sa susunod na spot ay agad na akong lumusong. Medyo malalim yung area na ito mga bay, nasa around 18 meters to 20 meters. Mababa na rin yung ating warm up kanina kaya hindi na tayo mabibigla sa ganito kalalim. Bali madalang lang ako mag dive ng ganito kalalalim mga bay dahil solo dive ako, pero sa pagkakataon to ay medyo maganda yung visibility dito sa area kaya sinubukan kong silipin kung anong maaari nating masumpungan dito sa spot na to. Ilang segundo pa nga lumipas mga bay, meron na nagpapapansin sa atin na yellow dots trevally pero hindi yan yung ating ina-expect na magiging target dito. Mga ilang segundo pa nga lumipas matapos kung lumingon kaliwa kanan eh meron na nagpakita. Napaka curious ng isdang yun mga bay, isang mangrove snapper. Medyo malaki na mga bay kaya hindi na ako nag-aksaya ng pagkakataon at tuluyan ko na kaagad kinalabitan. Sa pagkakataon ko hinihigpitan ko na yung line para hindi nyo na magawang ipasok o maisabit yung ating line sa ilalim dahil medyo malalim yung area at mahihirapan tayo kapag nag-retrieve tayo sa ganung kalalalim na spot. Buti na lang hindi na ganun kalikot yung isda at hindi niya nagawang maisabit kaya na-manage natin na mahila kagad pataas at hindi natin kailangan magsagawa ng retrieval.
Bali ito ang ating naging pangalawang isda mga bay. Isang mangrove jack snapper o mga gat. Sa mga ganitong area mga bay, medyo malalaki na talaga yung mga ganitong klaseng isda dahil madalang lang ito maabot ng mga naninisid na magmamano-mano. At sa part na to ng ating pinagsisiran malapit ito sa may sanctuary. Nasa 3 kilometro yung layo ng sanctuary dito, kaya hindi nagagawang pasukin ng mga nagko-compressor. At sa pagkakataon to mga bay, nagre-retrieve ako nito ng isang uri ng trevally o tawag sa amin ay putian. Napahanak ko ito mga bay, hindi ko na nakunan ng video dahil napakabilis ng pangyayari. Medyo mailap yung kilos ng isda mga bay, kaya agad ko na binabaan at pinana. Hindi ko na nagawang mayon yung camera. Nagawa niya nga may sabit sa ilalim. Medyo malalim yung spot pero no choice tayo. At kailangan natin sisirin para tuluyan natin makuha yung isda. Hindi naman ganun kalala yung mga pagkasabit mo mga line natin sa ilalim mga bay, kaya naging successful yung ating pag-retrieve sa first try natin. Sobrang thankful ako dahil hindi na tayo pinahirapan ng isda. Praise the Lord. Kung napapansin niyo mga bay, hindi makikita halos yung bahura sa ilalim. Medyo malalim na talaga yung area. Pero ganun pa man, meron pa rin tayong nasumpungan blessing kahit na medyo nahihirapan tayo sa ganito kalalim. Dahil tagal-tagal na rin na hindi tayo nakakapag-dive ng malalalim na spot dahil nga nag-aalangan din tayo. Gawa ng solo dive lang tayo kapag namamana. Ika nga, safety first. Dito mga bay, yan ay plano ko na. Pagkatapos ko masecure ang isda pabalik na ng bangka ang aking paglangoy. Dahil medyo hapon na at boundary na rin ang ating huli. Ito ang kagandahan mga bay ng sustainable fishing dahil once na makahuli tayo ng mga isda na sa tingin natin solve na yung araw natin, hindi natin pipilitin na makahuli pa ng ibang isda dahil para may babalikan pa tayo sa mga susunod na pagkakataon na magdadive tayo. Bali kung sakali man na meron pa tayong makitang isda sa daan pabalik sa bangka, papanayan pa rin natin. Pero hindi na tayo lalangoy ng mas malayo pa para maghanap. Alright. Bali 3 isda na yung ating nailagay sa ating stringer at masasabi ko na boundary na yung araw natin. On the way pabalik sa bangka mga bay, meron ako napansin biglang dumaan sa ilalim. Hindi ko masigurado kung anong isda. Ang plano ko dito ay mag-drop at mag-ambush, pero hindi pa man ako nakarating sa bato may nakita akong isang uri ng coral trout, isang tiger. Napakalaki na nito mga bay, kaya kukunin natin to. Salamat naman sa Diyos at binigay naman sa atin mga bay. Medyo maamo yung isda kaya nagawa natin mapana kahit na nasa taas tayo ng bahagi niyang isda. Kaya sobrang thankful at nagawa natin itong patamaan. Kadalasan kasi mga bay pagka ganong posisyon
mahirap patamaan yung isda. Dahil kunting galaw ng isda maaring lumihis na agad yung direksyon ng ating shop at malabo itong tamaan. Pero sa pagkakataong ito tinurti tayo at tinamaan pa rin. Nagawa niya nga isabit yung ating shop sa ilalim mga bay. Kaya ilalagay ko muna yung ating spear gun barrel sa ating stringer para hindi naman ito mawala. Para sa kinabukasan, buhay sa dagat, buhay na totoo. Sabay Ryan's TV, sama ka dito. Ito ng buhay sa tabi ng dagat. Sa ilalim ng araw, bangka ay umaandar. Bitbit ang pana, mano-mano ang laban. Walang daya sa gitna ng alon, respeto sa isda at sa karagatan. Pagkalipas ka na ilang minuto mga bay, matapos ko makapag-ipon ng hangin at magpahinga, ay binalikan ko na yung ating napanang isda para i-retrieve. Sabi nga nila, shooting is easy but to retrieve is another story. At sa larangan ng pamamana, ito yung pinakamahirap na part kapag ka nagre-retrieve ng isda. Buti sa pagkakataong ito hindi niya nagawang isiksik talaga ng gusto sa loob yung ating shop at madali lang natin siya na kuha mula doon sa butas. Nabigla pa ako dito mga bay dahil hindi ko in-expect na ganito na pala kalaki yung coral trout na to. Nag-range ito ng 4.7 kilos on scale, kaya napakalaki na ito mga bay para sa mga regular lang na nanghuli ko ng mga coral trout. Indak na sabay sa alon ng dagat. Lord, Hanap buhay na marangal ang sagot. Ito illegal fishing, sama-sama ang tindig. Para sa pamilya at mundong malinis. Mano-mano, patas ang laban. By Ryan's TV, para sa kinabukasan. Buhay sa dagat, buhay na totoo. Sabay Ryan's TV, sama ka dito. Ito ng buhay sa tabi ng dagat. Sa ilalim ng araw, bangka ay umaandar. Bitbit ang pana, mano-mano ang laban. Walang daya sa gitna ng alon, respeto sa isda. dito mga bay, talagang ninanamnam ko yung pagka-overwhelm ko sa isdang ito dahil napakalaki talaga. Napakabihira makahuli ako ng mga gato kalalaking coral trout dito kasi sa amin mga bay. Nung araw talamak yung kompresor maging hanggang ngayon. Buti na lang nung mga panahon yun nagkaroon ng sanctuary malapit dito, kaya medyo pahinga yung mga manik compressor dito sa area na to. Pero minsan meron pa rin talaga mga nagnanakaw sa part na to na magkompresor, at merong mga nahuhuli yung mga bantay dagat na mga nagko-compressor dito. Pagkatapos ko nga masecure yung isda mga bay, malapit na ako sa bangka bigla itong tumaan mga bay. Grupo ng mga Brasi Trevally, napakarami nila, nakakalito kung saan yung papanayan ko, hanggang sa ito na nga yung sunod nangyari.
Ay, mabihira. Sobrang dami. Grabe. Napakahirap pumili. Ay. Mabihira talaga oh. Ay. Ayan mga bay. 3 piraso pero solid. Alright. Uwi na naman tayo mga bay. Hapon na rin. Ayan na yung ano, araw. Malapit na sa kanyang trono. Alright. Uwi na tayo. Maraming salamat mga bay sa inyong patuloy na pagsuporta at panonood. Sa mga bago sa channel ko, hit naman po ng like at pa-subscribe na rin para edit ka sa mga video na i-upload ko kagaya nito. Hanggang sa susunod mga bay. Peace out.